conclusion mo. Parang nag-vlog ng intro, merong body, tapos may outro. Yan. Pag narinig ko yung sinasabi ko na ito, ayan ang introduction niyan. Pag narinig ko, ayan ang outro niyan. Ganun sa preaching. Dapat nagsimula ka, hindi pag tayo mo pa lang sa harapan, tinumpo ko na, tungkol sa pag-ibig, tungkol sa ganito, tungkol ko na tumpukin yun. Ba't ako nagbigay kayo motivation? Motivation na sumagot kayo. Bakit? Kasi para nagkaroon ka ngayon ng yung may ganon. Tapos yung sa Dolby naman, sabay-sabay lang tayo. Baka naman hindi tumatalo ng ganito tinatakbo ko, yung siya ganito, tinatakbo, teka lang. Baka naman nag-i-stress ka na, ano nangyari? Magsalita ka, kapag hindi ka marunong ng delivery style, ano makikinig sa'yo? Tulog ang audience mo, ako kayo matutulog. Okay? And then delivery style, yun nga. Now, ang tanong, how will you evaluate your preaching style? To evaluate your preaching style, consider factors like your faithfulness to the biblical text. Ikaw ito, in-evaluate mo sa sarili mo. Or pwede rin nga rin, may preach, i-evaluate mo siya. Ayan. So, consider factors like your faithfulness to the biblical text, clarity of the central message. Ano ba talaga ang tinutumbok, ang itinuturo mo, ang sinasabi mo? Dapat malinaw na malinaw yung itinuturo mo yan. Baka nagtatagal ka ito lang, tapos nagtatagal ka rito sa sumunod mong sinasabi, nakita, nagtatagal sa salvation, ang dami topic na pumasok. Kinakailangan, there should be a clarification of the central message, ability to apply the scripture to everyday life. Okay. So, scripture to everyday life, engaging delivery, appropriate use of rhetoric, and whether you effectively connect the audience on an emotional and intellectual level. That is what I'm trying to say a while ago, that you have to connect to your audience emotionally and intellectually. Dapat nakaka-connect ka. Yan, malalaman natin ano ba ibig sabihin ng rhetoric. Next slide please. Yan. Ito yung rhetoric. So when we say rhetoric, it's the art of effective or persuasive speaking or even writing. Mga kapatid, ang dami nag-preach, kahit na sa writing, kahit na sa TV, ang dami nag-preach. Strong ang rhetoric, pero theologically speaking, kulang. Tapos ikaw pa rin nyo, masunami na ito, masunami. Dapat hindi tayo magkakaroon ng comparison, lalo na pag napanood nyo lang sila sa YT. So, a common figure of rhetoric in the Bible is hyperbole. Tandaan, ang Bible ay meron po figures of speech at atin pong daputin ang hyperbole. So, ito yung common figure of rhetoric sa Bible. Sa figure of speech, hyperbole ang tawag po dyan. Si Pastor, ang limit ko pa rin ganyan eh. Ang hyperbole niya. Kaya minsan nagturo ako, natututo talaga ako. Di ba? Mamaya, discussin natin ano yan. So, parts of the rhetorical situation, first is the audience. Sa congregation, yung mga miyembro natin, yan ang audience ninyo, natin, nakikinig sa atin. The intended listeners of a message. Kailangan, itong audience mo ito ay nakakakonekta sa inyo, ikaw sa kanila, kasi sila yung intended listener doon sa mensahe mo. Next is purpose. What the speaker wants the message to accomplish. Ano ba gusto mo mangyari? Ano ba gusto mo matutunan nila? Ano ba? What do you want to be accomplished? During the time that you're about to preach, matututin mo turo. Dapat may purpose ka para doon. Diba? And then also, influencing an audience actions, thoughts, or feelings on a subject. Kung ito yung subject mo, alam niyo, may kukwento ko dyan. Narinig ko na naman yung kanina. Simpang gabi, may pinili siyang isa nating pastor. Kala niya wala lang, pero bilis na bilis ako. Bilis na bilis talaga ako. After mga ilang araw, siya yung aking kinausap. Alam mo, hindi tayo makausap, di ba? Parang nakakaipa ka. Uy, alam mo, yung tinuro mo, grabe. Tama dito sa puso ko, kasi that time, sitwasyon ko yun. Kanina narinig ko na naman. Yung mga kaaway, kiniinasan ko sa baka niya noong New Year. Narinig ko na naman. So, ibig sabihin, nakakonect siya sa emosyon ko. Na, can you get the point? Yes. Yun po yun.
So sabi ko sa kanya, ay talaga? Gusto si Ella yun. Ay talaga, sabi ko, kasi talagang akala mo wala lang yung tinuturo mo, akala mo simple-simple, pero nakakonect sa akin, tumimot, tumatak sa dibdib ko yung sinabi mo. Kasi sitwasyon ko yun that time. General, what category does your message belongs to? Yeah, lagi natin sinasabi, ano yan, pang-bata ba yan, pang-matanda ba yan? And then, exigency. So this answers the questions why, and why is what you're saying important to say now. Napansin nyo, sa atin ang limit, ang mahusay ng mga preacher natin dito eh. Siyempre, pinakamahusay tatay natin. Ano tayo dyan eh? Yung exigency, hindi nawawala sa kanya. Hindi tayo dyan. Binobola ko. Kasi address a current issue, di ba lagi meron si tatay? Di ba? Sabi ka no? Lagi siya may current issue. That's exigency. That's parts of rhetorical situation. Context. So this includes factors that factor the creation of the text such as timing, kasi sabi ko lang, news or current events. Lagi nga dito sinasabi sa atin eh, nagka-current dyan, eksperto si Pine sa current events eh. But may current events eh, minsan church to, sinasabi na, uy, kahit ito yung church, kailangan po natin din yan. Ano naman yung hyperbole? Ang pronunciation ko pala pa, hyperbole. Hyperbole means extravagant or exaggeration. Ito pag ganyan mabuti kasi ginagamit ito minsan hindi natin alam. Exaggerated statements or claims not meant to be taken regularly. So yung mga exaggerated salita sa Biblia na hindi naman natin lagi ginagamit. It is a purposeful exaggeration not meant to be taken literally. Mayroon dyan isang salita, dalawa, tatlong salita, na nababasa mo, pero hindi mo dapat siyang tinuturo literally. Hyperbole ang tawag dyan. Example, Deuteronomy chapter 1 verse 28. The city surveyed and walled up to heaven. O, literal mo bang tinuturo to? Ang wall, ang langit? Hindi naman ganun yun. That's an example of hyperbole. Another one is Judges 20:16. Everyone could string stones of the hair there, and at least, bubuha ka ng buhok, natin mo ba ito, tapos hindi ka sumala. So that's hyperbole. Hindi po siya ginagamit as literal na magtuturo. O literal ang pagkasabi mo. 1 Samuel 5:12, and the pride of the city went up to heaven. 2 Samuel 7:30, 1 King 1:40, marami po yan na hyperbole sa Bible na kapag itinuro natin, ay hindi natin tinatake that word as literal na talagang siya yan. Dito sa Judah. Meron ako ng example. Okay. Yung problem with hyperbole is dapat alam natin kung kailan yung hyperbolic yung sinasabi sa Bible. Kasi sinasabi nga dyan, hyperbole means exaggeration. So, exaggerated, di ba? Alam mo yung mga kaibigan mo na kumagkwento ay exaggerado. Parang grabe yung buong team, dinangkan, ganyan, di ba? O kaya parang napakagaling na maglaro ni EJ. Alam mo ba, isang buong team, 10 player, binangkayan siya, pero grabe yung score pa rin ng 90. Pero bakit di mga kaibigan tayo ba na exaggerado? Ganun yung meaning ng hyperbole. Ngayon, si Lord Jesus Christ, mahilig siya sa hyperbole. Si Lord Jesus Christ. So, pansinin niyo yung turo ni Jesus Christ na kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo na yan at utapon. Alam mo kung gano'n kung lahat ng tao susunod sa teaching ni Jesus Christ na gano'n. Alam mo wala kayong kamay lahat, para kayo mga ahas na gumagapang papunta sa simbahan. Yun ay hyperbole. It is not meant to be taken literally. Galing, tama. Yun po yun. Kasi baka nagtuturo tayo, turo mo yun, sabihin mo, siya, magtutunan nyo yung mga kamay niya. So, tama po sa ito. Yun. So, ito napakaganda sa 1 Corinthians 30. Tinuro ito last Sunday, Pastor. Tungkol sa pag-ibig. Ano yung ibig sabihin niya? 1 Corinthians 13, 1-3. Ang hyperbole doon ay
makapagsalita ka man ng ibang pamilya, di ba? Ngunit kung wala kang pag-ibig, ito na. Para kang batingaw na umaalingaw at pompyang na tumataginting.